Sa ating alam naman natin psycho, no? So ngayon mga kaibigan, no, maraming mga findings sila, no? So isa sa mga kinakatakutan po natin ay tinatawag natin na fear of the unknown. Subalit bago yan, mayroon muna akong i-share, no? Yung abang lingkod ay bata pa doon kami nakatira, no? Doon nakabahay yung aking mga magulang doon sa San Jose, Norala, South Cotabato, no? So ngayon sa bahay, dahil malaki yung bahay, no? So ngayon po mga kaibigan, no, yung aking kapatid ay natakot. So takbuhan kami pataas dahil siya ay natakot, no? So ibig sabihin niya na siya lang ang natakot, po siyempre ako na damay na rin, no? So parang takbo na rin ako dahil bakit siya tumakbo, no? Kasi sabi niya may aswang, no? So ibig sabihin niya na parang sa guni-guni lang po siguro, no? Takbuhan kami pataas. So ngayon, ako ay hindi na tatakot, nadamay lang ako. Siyempre tumakbo siya pataas, tumakbo rin ako. Dala niya kasi noon ang ginagamit ay sulo, wala pa kasing elektrisidad nyo, sulo o kaya kingki o kaya suga, no? Tawag sa Ilonggo ay suga. Ano ba ito, no? Sulo, no? Sulo kasi sa kwan din sa Tagalog din, di ba? Sulo, tapos kingki o kung ano pa man. So takbuhan kami. O kaya uso noon flashlight. So parang flashlight po yata yung dala ng kapatid ko. So takbo kami, no? So ibig sabihin doon ang pinaka-kwan doon ay takot, no? Bakit siya ay tumakbo, no? So takot na takot kami, no? Parang sumisigaw pa siya, no? So yan, so sigawan kami, no? So after that, nawala naman yung aming takot. Kasi nag-iusap na. So of course after that, tawanan na, no? So yan ang kwan sa mga Pilipino, no? Dahil kahit ano man ang mga sitwasyon, tumatawa pa, no? So ibig sabihin na tayo ay isa sa mga tao sa mundo na talagang always laughing, no? Kasi ang laughing naman ay therapy, no? So ngayon, nawala yung aming takot, o normal naman, no? Kaya yung from that sitwasyon, nagkaroon na kami ng kasama doon natutulog sa bahay. Hindi na lang kami dalawa kasi dalawa lang po kami, no? Nagsama na po kami ng aming mga pinsan, aming mga pamangkin, no? So pagkatapos nila ng hapunan, doon na sila ngayon sa bahay, doon kami natutulog, no? Kaya ang ganda ng aming mga banding ng mga pinsan namin, no? So yan mga kaibigan, no? So kami, no? So kami ay sama-sama na natutulog, no? So ibig sabihin mga kaibigan na ang takot, isa sa mga solusyon ng takot ay dapat may kasama po tayo, no? So napakahirap po talaga nag-iisa, no? So kung halimbawa tayo may kasama, no? So yung halimbawa yung takot ay 100%, no? So pag dalawa pa ang tao, naging 50% na lang. Pag apat, naging 25% lang na natira, no? So ibig sabihin napakaganda po talaga na tayo ay may kasama, no? So yan, no? So subalit mga kaibigan, alalahanin natin, God is always with us. So alalahanin natin na sa pagtulog po natin kagabi, siya ay binabantayan po tayo, siya hindi natutulog at hindi naiidlip upang tayo ay bantayan, no? So biro mo yan, no? So ibig sabihin na kahit wala tayong kasama na literal, nandyan si Lord na gumagabay sa atin, no? Siya ang ating gabay at patnubay. So ibig sabihin, God is watching us from a distance and He can send His angels to encamp around us. Yeah, di ba? Di basta-basta, no? So, yan, no? So, i-discuss po natin mamaya yung anghel ang siyang bantay sa mga may takot kay Lord, no? So, ibig sabihin niya na angels will encamp around you if you fear the Lord. Ayan, hindi basta-basta, no? So, ibig sabihin na pagganda talaga pag tayo ay may takot kay Lord. So, kwan talaga, no? So, ngayon, yung sa akin, no, yung experience namin ng kapatid ko.
So, una-una natakot siya. Sumunod ako, no? Tapos bandang huli nawala lang naman yung aming takot. So, ibig sabihin parang sa isip lang, no? Yung parang halimbawa kasi ang sabi ng kapatid ko rin po, sabi niya, huwag mong panoorin yung mga anak mo ng mga horror movies. No, ibig sabihin yung mga nakakatakot kasi pala naka-register dyan sa atin subconscious mind. Tapos someday may panahon na maalaala natin. So doon maka-trigger na lalo tayong matakot, no? So yun po pala, no? So maaaring yung kapatid ko nanood siya ng mga horror movies or whatsoever, no? So kami ay natakot siya during that time kasi alam mo naman sa probinsya, sa baryo, no? So siyempre malawak yung farm. Sa baryo malawak yung farm. Maraming mga puno, no? Tapos yung pag mayroong mga mag-sounds na kunti sa tawag yan sa Ilonggo, kalas-kalas, no? Ibig sabihin mayroong sounds, halimbawa parang may humahampas sa bahay or whatsoever. So yun, no? So kaya yun ang nag-trigger na kanyang takot, no? Kaya takbuhan kami dalawa, no? Siyempre takbo siya, takbo naman ako. So yan mga kapatid, no? So according to psychologists, no? So kung manood po tayo ng mga nakakatakot o kaya may experience tayo nakakatakot, hindi pala yan ma-register pala yan sa ating subconscious mind na someday maalaala po natin. Ha? So, di ba yung may mga kwento, no, nakikita natin sa movie, yung may mga sundalo na may war shack, no, kasi nakita mismo nila yung pangyayari. Kaya pag hindi sila ma-debrief, no, kaya kailangan ang debriefing talaga, no. Dito ko po na alaala kasi detrain din po kami ni Colonel Arsenio, no, tungkol po sa debriefing, no? So yan, sabi niya dapat pala ma-debrief, no? Kaya maaring ang sundalo na war shack, no, maaring na debrief din po, subalit maaring talagang hindi mabawala sa kanya, no? Kaya magdating ng araw, no, na may pagkakataon na siya ay akala mo nasa labanan siya, no? Yan. So, ganoon din po sa atin, no? So, ba may experience na napakatindi, no? Kasi sa akin pong experience, mga kaibigan, I'm sorry to share this, no? Na yung ako ay high school pa lang. Ako ay mahilig magbike kasi ang aming bahay ay 4 kilometers away from the town, no? Kasi kami ay barangay pa po, no? So, noon tawag ay baryo, no? Sa panahon ni Magellan, Balangay, no? So, Balangay, naging barangay. Ngayon, barangay na talaga. Noon ay baryo pa tawag, no? Barrio City, Nurala, South Cotabato. So, ang bike ko na yan, umaga nagbabike po ako, no? Tapos pagbalik naman nagbabike po ako. So, ibig sabihin na napakahalaga sa amin yung bike during that time, no? So, ngayon, dahil sa ako ay nagbabike, mayroong isang nagpatakbo ng motor niya na isa sa mga siga sa aming town, no? So, ngayon, hagip ako. So, alam mo ba mga kaibigan na ako ay lumipad? Parang lumipad ako tapos pag landing ko sa lupa, nakatayo pa rin ako, no? Talagang ayun ay pagpapala, no? Dahil biro mo, nasapol yung bike ko, gabi, sira yung bike ko, no? Sira, no? Yung kanyang gulong ay nabingkong, no? So, ibig sabihin ko na bingkong, ibig sabihin, umiba na yung niya. Hindi mo na pwedeng sakyan, no? Sabi ko, grabe naman talaga itong kuwan na ito, no? Kaya sa mga nagmumotor, so, hindi dapat na